Huwag kang lalapit. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Officer Grego habang unti-unti siyang umatras. Ang tunog ng mga bota niya ay kumakalabog sa semento, pinapatungan ng matinis na kaluskos ng bakal mula sa kadenang pilit inaagaw ng halimaw sa kabilang panig ng rehas. Si Shadow. Dati siyang bida ng Esham unit, ngayon, isa na siyang bangungot. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na nagbabaga. Ang dating makintab niyang balahibo ay burak na. Gumagala siya sa loob ng kulungan na parang isang bagay na nabihag pero hindi kailanman naisuko ang sarili. Sinubukan na siya ng 3 handler. Lahat na pilayan. Isa, halos makagat ang leg, bulong ng isang rookie officer sa likod ni Grego. Boss, dapat na siyang i-retire. I-retire, sagot ni Mark, isang veteranong opisyal na mas tahimik kaysa sa iba pero mas malalim ang tingin. Yung salitang retire dito, alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, tahimik ang lahat. Alam nila. Pag sinabing retire sa isang Esham na tulad ni Shadow, hindi ito ibig sabihin ng mapayapang pagre-relax. Ibig sabihin ito walang pag-asa. Ibig sabihin katapusan. Nung panahon ni Ryan, halos sumayaw yang aso sa bawat utos, wika ni Mark sa chief habang hawak ang isang lumang larawan. Larawan ni Shadow, nakangiti ang dila, habang nakatabi sa isang lalaking may malalim na titig at ngiti. Si Officer Ryan Cole. Patay na. 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang raid, bulong ng chief, tumitig sa frame. Ang bala. Tumango si Mark. Iniligtas niya ang isang sibilyan. Tinakpan niya ng katawan niya. Shadow tried to shield him pero huli na. Simula nun, nag-iba yang aso. Hindi lang basta nagluluksa. Parang may nawala sa loob niya. Baka kasi totoo, ani Mark. Baka kasi yun talaga ang nangyari, may nawala. Hindi sumagot ang chief. Inilapag niya ang folder sa mesa, mga report, mga failed evaluations, mga tagubilin ng mga trainer na sumuko na. 1 linggo na lang, mariing sabi ng chief. Pag hindi pa rin siya nagbago tapos na. Kinabukasan, tahimik ang buong istasyon. Walang karaniwang biruan. Walang yabangan. Ang bawat opisyal na dumadaan sa Esham wing ay parang dumaraan sa sementeryo. Tahimik. Takot. Sa loob ng kulungan, nakahandusay si Shadow. Ang ulo ay nasa pagitan ng mga paa. Hindi siya natutulog. Hindi rin siya gising. Basta nandoon lang, parang nilamon ng lungkot. Tumayo si Mark sa harap ng kulungan, nakaakbay ang 2 kamay. Wala ka nang pakialam, ano, bulong niya. Yung mga utos, mga pagkain, mga bagong handler, wala kang pake. Tumingin siya sa likod ng kulungan. Walang galaw. Pero may isang iglap lang na gumalaw ang tainga ni Shadow. Hindi yun sapat para sa iba. Pero sapat yun para kay Mark. Buhay ka pa, bulong niya. Pero nasaan ka? Ilang araw pa ang lumipas. Sinubukang muli ni Mark ang pakikipag-ugnayan. Mga simpleng salita. Mga lumang utos. Wala. Galit. Tahimik. Walang tugon. Isang hapon, habang sinusubukang aluin ang sarili sa pagtingin ng mga lumang training videos nila ni Ryan at Shadow, may isang batang babae mula sa front desk ang lumapit sa opisina ni Mark. Sir, sabi ng dalaga, may darating na field trip bukas. Mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Community outreach. Safety orientation, ganon. Tumango si Mark. Okay. Huwag lang sila lalapit sa Esham wing. Lalo na sa isa nating problema. Napangiti ang babae pero halatang hindi komportable. Actually, gusto raw nilang makita ang mga aso. Napamura si Mark sa sarili. Hindi si Shadow. Kahit sino pero hindi siya. Mali yan. Tumango ang dalaga. Ipopost ko sa memo. Pero hindi lahat sinusunod ang memo. Sumunod na araw, may bumusina sa labas ng istasyon. Isang dilaw na school bus ang huminto sa harap at bumaba ang grupo ng mga estudyante, karamihan ay may kasamang teacher o guardian. Ang ilan ay may hearing aid. Ang iba may autism. At isa ay may hawak na asul na tungkod at may suot na itim na salamin. Hindi siya nagsasalita nung una. Pero habang ang iba'y nagsisigawan sa tuwa nang ipakita ang sirena o ang bulletproof vest, siya ay tahimik.
Naglalakad siyang parang naririnig ang lupa. Siya si Ethan, sabi ng isang guro kay Mark habang nagmamasid ito. Bulag. Pero napaka-intuitive ng batang yan. Parang nararamdaman niya ang hindi nakikita. Ganon ba? Sagot ni Mark, nakapulupot ang kilay. Tamang-tama, sa eksaktong sandaling yon, huminto si Ethan. Tumigil sa harap ng hallway papuntang Lisham Wing. Hinawakan niya ang hangin. Parang may hinahanap. At bulong niya. May malungkot. Napalingon ang guro. Anak. May mga asong narito. Umiling si Ethan. Hindi lang malungkot, umiiyak. Mula sa kabilang panig ng hallway, narinig ni Mark. Napatingin siya sa direksyon ni Ethan. Napalunok. Hindi niya alam kung anong mas nakakakilabot, ang katotohanang may batang bulag sa may pinto ng kulungan o ang katotohanang tila tama ang sinasabi nito. Pwede ko ba siyang makilala? Tanong ni Ethan. Tahimik. Malumanay. Nagpalitan ng tingin ang mga guro, officers, at si Mark. Hindi to magandang ideya, bulong ng isang officer kay Mark. Sir, baka umatake yon. Pero hindi gumalaw si Ethan. Hindi siya galit, bulong niya. Nasasaktan lang siya. Hindi gumalaw si siya daw. Pero ang tainga niya ay muling kumilos. Isang impit na ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang unang tunog mula sa kanya mula nang mamatay si Ryan. Mark, sa gitna ng kanyang duda at pangamba, ay unti-unting lumapit kay Ethan. Anak, Anya, hindi ko alam kung bakit mo to nararamdaman pero parang alam mo yung hindi dapat alam ng kahit sino. Pwede ko ba siyang batiin? Tanong ni Ethan, walang alinlangan. Tahimik. Tila ang buong istasyon ay naghintay ng tugon. Si Mark, bagamat alam ang panganib, ay kumilos ayon sa kutob. Binuksan niya ang pinto. Isang saglit lang. Basta dahan-dahan. Pumasok si Ethan. Isa. Dalawa. Tatlong hakbang. Tahimik ang lahat. Pigil ang hininga. Huminto siya sa harap ng kulungan. Binitawan ang tungkod. At inilahad ang kamay. Hindi ako kaaway mo, bulong niya. Naririnig kita. Nag-angat ng ulo si Shadow. Nakita niya ang bata. Naamoy. At sa sandaling iyon, tila may alaalang nabuhay. Yumuko siya. Hindi sumugod. Hindi kumagat. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapat ang ulo niya sa palad ng bata. At sa isang iglap, ang halimaw ng istasyon ay naging parang isang naulilang anak. Ethan ay ngumiti. At ibinulong ang isang salitang walang nakarinig pero muling bumuhay sa isang pusong nawasak. Tahimik ang buong silid ng dahan-dahang pumasok si Ethan sa pasilyo. Sa bawat hakbang ng kanyang sapatos, parang lumalalim ang tensyon sa paligid. Ang asul na tungkod niya ay dumampi sa makinis na sahig, tumutunog sa bawat pagtama, parang tunog ng oras na unti-unting nauubos. Nasa gilid ang mga guro, hindi humihinga. Ang mga opisyal, nanlalamig ang kamay. Si Mark, hawak ang seradura ng pinto, ay tila nakapako sa pwesto. Lahat ay nakatingin sa iisang tanawin, isang batang bulag, papalapit sa isa sa pinakamapanganib na asong nakita ng buong departamento. Sa likod ng pintong bakal, si Shadow ay nakatayo. Ang katawan niya ay matigas, parang bakal na nakahubog sa anyong hayop. Ang buntot ay nakataas, ang mga mata ay dilat na dilat. Ngunit wala siyang ginagawa. Walang pangangalit. Walang pag-atake. Isa lang ang hakbang na mali, bulong ni Grego sa likod ni Mark, Sir, kung may mangyari. Huwag kang maingay, tugon ni Mark, hindi inaalis ang tingin sa bata. Nang makarating si Ethan sa harap ng pinto, bigla siyang tumigil. Inangat niya ang ulo, parang tinutunton ang isang tunog na hindi naririnig ng iba. Matagal na siyang natatakot, mahina niyang sambit. Pero hindi sa tao kundi sa pagkawala. Napatingin si Mark sa mga guro. Pati sila ay hindi alam kung saan nanggagaling ang sinasabi ng bata. Anak, paano mo? Simula ni Mark. Hindi ko alam, sagot ni Ethan agad, na para bang binasa ang isipan ni Mark. Pero naririnig ko sa loob ng dibdib niya. Kumalabog ang loob ng kulungan. Tumunog ang kadena. Si Shadow ay gumalaw. Tumindig ang balahibo ni Grego. Pero hindi ito galaw ng galit. Si Shadow ay dahan-dahang lumapit sa pinto, tila sinusundan ang boses ng isang alaala. Hindi siya umuungol. Hindi siya tumatahol. Naamoy niya ang hangin.
At parang may nakilalang pamilyar sa amoy ni Ethan, isang bagay na matagal nang nawala, ngunit biglang bumalik. Muling tumingin si Ethan kay Mark. Pwede po ba? Nanginig ang kamay ni Mark. Lahat ng sinasabi ng protokol ay nagsusumigaw ng hindi. Pero ang kutob sa dibdib niya ay nagsasabing may kailangang mangyari ngayong araw na to. Binuksan niya ang bakal na pinto. Dahan-dahan. Humugot siya ng hininga. Mabilis lang, anak. Kapag sinabi kong labas, lalabas ka kaagad. Ngumiti si Ethan, simpleng tango lang ang isinagot. Pagkatapos ay inabot ang hangin sa unahan, at muling naglakad, patungo sa asong sinasabing walang kaluluwa. Mula sa loob ng kennel, si Shadow ay hindi gumalaw. Ang mga mata niya ay nakatutok sa batang papalapit. Ang bawat hakbang ni Ethan ay tila tunog ng alaalang sumisigaw sa loob ng aso, mga sigaw mula sa nakaraan, mula sa boses ni Ryan, mula sa gabing lahat ay nagbago. Pagtapat ni Ethan sa kanya, ibinaba niya ang kanyang tungkod at inilahad ang kanyang kamay. Hindi ako nandito para kontrolin ka, mahina niyang wika. Naririnig kita kahit hindi ka nagsasalita. 1 segundo. 2. 3. Si Shadow ay humakbang. Isang hakbang lang pero sapat upang lahat ng opisyal sa observation window ay hawakan ang kanilang baril. Napasigaw ang isang guro, Ethan. Pero si Ethan ay hindi gumalaw. Ang kamay niya ay nanatiling nakalahad, bukas, walang puwersa, walang takot. May sakit ka sa loob, hindi sa katawan, bulong niya. Alam ko kasi pareho tayo. Tumingin si Shadow sa kanyang mga matang hindi nakakakita, ngunit tila nakakabasa ng kaluluwa. Ang buntot niya ay bumaba. Ang katawan ay bumigay. At sa sandaling iyon, si Shadow ay lumapit sa bata. Dahan-dahan. Tahimik. Para bang lumalapit sa isang bagay na matagal na niyang gustong makapiling muli. Pagdating niya sa harap ni Ethan, huminto siya. Tumingala. Naamoy muli ang bata. At para bang may narinig siya, isang tinig mula sa alaala. Ethan ay yumuko ng kaunti, inilapit ang kanyang mukha sa tapat ng tainga ng aso. At sa isang bulong, isang salita lang, bumagsak ang lahat ng galit ni Shadow. Umupo ang aso. Kumandong ang ulo sa hita ng bata. At nanahimik. Walang sumigaw. Walang gumalaw. Kahit si Mark ay hindi na makahinga. Anong sinabi niya, bulong ni Grego? Walang sumagot. Pero si Ethan ay ngumiti lamang habang hinihimas ang leeg ng hayop na minsang tinawag na halimaw. At sa likod ng salamin, ang mga opisyal na dati naniniwalang imposible ang pagbabago ay ngayon ay nanatiling tahimik, hindi sa takot kundi sa paghanga. Sa dulo ng koridor, isang ilaw ang tila kumikislap. Maliit. Pero sapat para makita ng isang pusong matagal nang nakakulong sa dilim. At habang ang bata at ang aso ay nanatili sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang gumapang sa isipan ng lahat. Anong salita ang kaya magbalik ng isang kaluluwang nawala? Ang sagot ay narinig lang ni Shadow. Tahimik. Isang uri ng katahimikan na parang ni ang paghinga ay isang bawal. Sa loob ng observation room, 7 opisyal ang nanonood sa kaganapan, lahat ay tila nalimutan kung paano gumalaw. Sa gitna ng silid ng mga kennel, isang tanawin na hindi nila kailanman inasahan. Ang dating mapanganib na si Shadow, na ilang ulit nang tinawag na hindi naligtas, ay nakahandusay sa sahig. Himbing. Ang ulo ay nakapahinga sa hita ng batang bulad. Walang puwersa. Walang pananakot. Parang isang matagal nang nawawalang anak na sa wakas ay nakahanap ng tahanan. Si Ethan, sa kabila ng tensyon sa paligid, ay tila walang iniintinding panganib. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuguhit sa balahibo ng aso, habang ang mukha niya ay tahimik na nakapikit, para bang may tinatanggap mula sa isang pinanggagalingang hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Tumikim si Mark, halos hindi naririnig. Anong sinabi mo sa kanya, Ethan? Tanong niya, halos ayaw sirain ang katahimikan. Bumukas ang bibig ni Ethan. Walang pagmamadali. Sinabi ko lang kung sino siya, sagot ng bata, kalmadong-kalmado. Hindi kung ano siya ngayon kundi kung ano siya dati. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Grego, lumapit kay Mark, mga matay na natiling hindi maalis sa tanawin. Sinabi ko ang pangalan niya, sagot ni Ethan, habang patuloy sa paghima sa aso. Hindi ang pangalan sa kwelyo. Yung totoo. Nagtama ang mga mata ni na Mark at Grego. Parehong naguguluhan. Parehong kinikilabutan. Anong pangalan? Tanong ni Mark, paos ang boses.
Umangat si Ethan, tumingin sa direksyon ng boses ni Mark. Hero, bulong niya. Ang pangalan niya ay Hero. Isang saglit na katahimikan. Tapos ay parang may sumabog na hangin sa silid. Si Grego ay napaatras. Ang isa sa mga opisyal ay napatakip sa bibig. Paano mo nalaman yan, usal ni Mark? Walang ibang gumagamit ng pangalang yan. Kahit sa training files, sa assessment sheets, kahit sa mga reports, wala. Si Ethan ay tumango lang. Hindi ko alam kung paano. Parang binulong niya sa akin. Hindi sa salita. Sa pakiramdam. Sa bigat ng dibdib niya. Gusto niyang marinig ulit. Si Mark ay napaupo sa isang lumang bangko malapit sa pader. Nakatingin siya kay Shadow, tapos kay Ethan, tapos muling tumitig sa sahig na parang may hinahanap. Si Ryan, mahina niyang sabi. Si Ryan lang ang tumatawag sa kanya ng ganon. Tumango si Grego. Noong training pa lang nila. Di ba? Laging, come on, Hero. Find it, Hero. Akala ko noon biro lang. Hindi yon biro, sagot ni Mark. Seryoso yon kay Ryan. Isang pangakong paulit-ulit niyang binibigkas. Bumalik ang tingin nila kay Ethan. Anak, sabi ni Mark, walang nakaalam ng pangalang yon. Si Ryan lang. At si Shadow. Paano mo? Hindi ko talaga alam, putol ni Ethan. Pero nung hinawakan ko siya parang nakita ko kung sino siya bago siya masaktan. At iyon ang sinabi ko sa kanya. Tahimik na tumango si Mark. May biglang kirot sa dibdib niya. Parang may pinindot na sugat na akala niya ay matagal nang gumaling. Tiningnan niya si Shadow na ngayoy parang natutulog sa ilalim ng mga bituin. Tahimik. Payapa. Sa sulok ng silid, isang opisyal ang may hawak ng cellphone. Nire-record ko ito, anya, halos hindi makahinga. Walang maniniwala kung hindi nila makita. Bago pa makapagsalita si Mark, tumunog ang notifikasyon. Sir, na-upload na. May nag-send sa cloud. Live na. Mabilis na tumakbo ang balita sa istasyon. Sa loob ng isang oras, ang video ng isang dating agresibong Isham na nagpapahinga sa kandungan ng isang batang bulag ay na-share na ng libo-libo. Hindi ito isang kwento ng pagsasanay. Hindi ito tungkol sa utos o pagsunod. Isa itong kwento ng alaala. Habang dumadami ang tumitingin, isa ang paulit-ulit na tanong sa mga komento. Anong sinabi ng bata? At ang sagot ay kumalat, isang salita lang. Hero, bumalik si Ethan kinabukasan. Wala pang isang linggo mula nang una silang nagkakilala, pero para bang matagal na silang magkaibigan. Nang dumating siya sa istasyon, hindi na siya itinuring na bisita. Isa na siyang bahagi ng lugar kahit wala siyang uniforme. Ang mga opisyal ay tahimik na lang na tumango sa kanya habang siya ay dumaraan, tila hindi pa rin makapaniwala sa himalang nasaksihan nila. Bitbit ni Ethan ang isang makapal na libro na may nakaumbok na mga titik. Braille. Nang tanungin siya ni Mark kung ano yon, sagot lang niya, gusto ko lang basahan si Hero. Si Shadow o Hero, ayon kay Ethan, ay agad na tumayo nang marinig ang boses ng bata. Wala nang kagat, wala nang galit. Sa halip, buntot na mabagal na pumapagaspas sa sahig at mata na tila nauulap sa aliw. Nang makalapit si Ethan sa kulungan, hindi na kailangan pang sabihan. Binuksan ni Mark ang pinto, at para sa unang pagkakataon, si Shadow ay lumabas na hindi kailangan itali. Umupo silang dalawa sa sahig ng training room, ang isang kamay ni Ethan ay palaging nakapatong sa balikat ng aso. Ang isa ay gumugulong sa ibabaw ng mga salitang hindi niya nakikita ngunit kabisado sa damdamin. At nagsimula siyang magbasa. Isang beses, may aso na walang tahanan, ang boses ni Ethan ay banayad, halos pabulong. Para sa mga nakikinig mula sa labas ng kwarto, parang kwento lang ito ng isang batang mahilig sa libro. Pero sa loob ng silid, may mas malalim na nangyayari. Si Shadow ay tahimik na nakahiga, ang ulo ay nakapatong sa paa ng bata. Ang mga matay hindi nagbabantay, kundi nagpapahinga. Buwan ang lumipas. Halos araw-araw si Ethan sa istasyon. Hindi na lamang si Shadow ang nagbabago. Maging ang mga opisyal ay tila nakitaan ng bagong pagtingin. Ang mga dating matitigas ang mukha ay ngayon ay kusa nang lumalapit sa dalawa. May ilan sa kanila, lalo na ang mga veterano, ang nagdadala pa ng laruan o treat. Hindi dahil sa gusto nilang sanayin si Shadow, kundi dahil gusto nilang lumapit. Gusto nilang maramdaman ang katahimikang dala ng batang bulag at ng aso nang minsang nilamon ng galit.
Isang hapon, habang binabasahan ni Ethan si Shadow ng kwento tungkol sa isang batang nawawala at sa kanyang kaibigang hayop, napansin ni Mark ang isa sa mga pinakamahirap lapitang opisyal, si Ramos, na tahimik na nakaupo sa malayo. Pinapanood lang sila. Hindi mo na kailangang magtago, sabi ni Ethan bigla, kahit hindi niya nakikita kung sino ang nandoon. Pwede kang lumapit. Okay lang kay Hero. Napailing si Ramos, bahagyang napatawa. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang batang nahuli sa panguha ng candy. Sa sumunod na linggo, may mga bata ring dumalaw mula sa isang paaralan. Isa sa kanila ay may autism at halos hindi nagsasalita. Pero nang ilapit siya kay Shadow, lumuhod ang bata at inakap ang aso. Walang salitang lumabas sa kanya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng buwan, ngumiti siya. Sa mga sandaling iyon, nagbabalik sa alaala ni Mark ang mga nakaraan. Mga araw na magkasama sina Ryan at Shadow sa training grounds, habang tumatawa ang una't tinatawag ang aso ng palayaw na walang ibang gumagamit. Hero, get it. Hero, come on, partner. Hindi ito simpleng tawag. Isa itong tiwalang binibigay ng isang taong naniniwala. Naalala rin ni Mark ang huling araw ni Ryan. Ang raid. Ang putok ng baril. Ang sigaw ni Shadow. Ang mga pulis na pilit siyang hinihila palayo sa katawan ng kanyang partner. At ang huling narinig mula kay Ryan, "It's okay, Hero. I'm right here." Walang ibang nakarinig noon, maliban kay Shadow. Ngayon, si Ethan lang ang muling nakapagdala ng ganoong uri ng katahimikan sa loob ng hayop na yon. Isang gabi, habang nagkakape si Mark sa break room, lumapit ang chief. Lahat tayo nagkakamali sa paghusga, anya. Pero minsan, may mga bagay na hindi natin kayang sukatin. Gaya ng koneksyon, sagot ng chief. O pananampalataya. Napatingin si Mark sa silid kung saan natutulog sina Ethan at Shadow, magkatabi sa ilalim ng kumot na ibinigay ng isa sa mga nurse. Hindi niya tinuruan ang aso, anya. Binuhay niya. Kinabukasan, naglabas ng memo ang pamunuan. Isang bagong evaluation ang isasagawa para kay Shadow. Hindi ito katulad ng mga dati. Hindi ito para sukatin kung marunong pa siyang sumunod sa utos. Ito'y para malaman kung ang puso niya ay muling marunong magtiwala. At sa memo, may espesyal na kondisyon. Ang evaluation ay gagawin sa presensya ni Ethan. Hindi bilang observer, kundi bilang partner. Mainit ang araw pero mas malamig ang loob ng training field sa likod ng istasyon. Bawat opisyal, trainer, at staff ay naroon. Hindi ito ordinaryong araw. Hindi rin ito simpleng pagsasanay. Ito ang araw ng opisyal na muling pagsusuri kay Shadow. Isang test na magpapasya kung siya ay maaari pang manatili sa puwersa o tuluyan ng tatanggalin sa listahan ng mga lisham. Pero hindi ito ang dating Shadow. Hindi rin ito ang dating pagsusuri. Ang mga mata ng mga nanonood ay hindi lang nakatutok sa aso. Nakatutok rin sila sa batang nasa tabi nito, si Ethan, nakasuot ng asul na polo, hawak ang kanyang braille stick, at nakangiting parang walang pangamba. Sa tabi niya, si Shadow ay nakaupo, alerto pero kalmado, tahimik pero tila handang tumugon sa unang bulong. Ready? Tanong ng head trainer, bitbit ang clipboard at walkie-talkie. Tumango si Mark, nakatayo sa gilid ng field. Simulan nyo. Unang utos, retrieve test. Itinapon ng trainer ang rubber decoy sa damuhan. Malayo. Fetch, sigaw niya. Walang galaw si Shadow. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Pangalawang beses, fetch, Shadow. Tahimik pa rin. Hindi man lang umangat ang tainga ng aso. Wala, bulong ni Grego sa tabi ni Mark. Back to zero. Pero si Ethan, tahimik lang. Yumuko siya bahagya, saka ibinulong sa tabi ng tenga ng aso. Go, Hero. Parang sinindihan ang isang kandila. Tumayo si Shadow, sinundan ng tingin ang direksyon ng pagkakabato. Kumilos. Tumakbo. Buo ang loob. Kinuha ang decoy at bumalik ng diretsyo kay Ethan. Maingat niyang inilapag ito sa paanan ng bata, saka naupo. Mula sa bleachers, may nagsimulang pumalakpak. Isa. Dalawa. Hanggang sa lahat ay tumayo. Pangalawang test, obedience. Sit, utos ng trainer. Wala pa ring reaksyon. Pero muli, si Ethan ang nagsalita. Upo, Hero. Agad na umupo si Shadow, ang mga mata ay nakatuon lang sa kanya. Walang iniintinding iba.
Pangatlo, aggression control. Lumapit ang isang trainer na may arm sleeve, sumigaw, nagtangkang umakto ng pananakot. Tumahol si Shadow pero hindi lumusob. Sa halip, umupo siya sa harap ni Ethan, parang binabalutan ito ng proteksyon. Nang maramdaman ni Ethan ang bahagyang tensyon, inabot niya ang balikat ng aso. Okay lang. Hindi siya totoo. At si Shadow ay kumalma. Wala na ang tensyon. Tumigil ang tahol. Pang-apat, stress simulation. May nagpasabog ng tunog ng putok mula sa speaker. Malakas. Bigla. Ang ilang opisyal ay napalingon. Ang ilang aso sa paligid ay nagulantang. Pero si Shadow, tumayo. Tumapat kay Ethan. Tahimik na nagbantay. Hindi nanginginig. Hindi kumakagat. Ang katawan niya ay parang pader, matatag, nakaposisyon. Si Ethan, tila walang kaba, ay hinimas lang ang ulo ng aso. Nandito lang ako. Pareho tayong ligtas. Pagkatapos ng lahat ng ito, tahimik ang buong lugar. Tila walang gustong magsalita. Lahat ay may iniisip pero walang sigurado sa dapat sabihin. Sa gitna ng field, si Ethan ay naupo sa damo. Si Shadow ay sumunod, inihiga ang sarili sa tabi ng bata. Parang kapwa pagod sa dami ng emosyon. Sa observation tent, nilapitan ni Mark ang chief. Well, tanong niya. Matagal bago sumagot ang chief. Hindi dahil sa walang sagot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kailangang gawin. Hindi siya tumutugon sa protocol, anya. Hindi, tugon ni Mark. Pero tumutugon siya sa tiwala. Hindi natin pwedeng gamitin yan sa mga operasyon. Hindi na siya para sa operasyon, sagot ni Mark. Baka kasi para na siya sa ibang misyon. Tahimik ulit. Isang assistant ang lumapit, bit-bit ang folder ng result. Nilapag ito sa mesa ng chief. Sinilip niya, tumango. Isinara ang folder. Gusto mo ba talaga ito? Tanong niya kay Mark. Naibahin ang sistema para sa isang aso at isang bata. Hindi, sagot ni Mark. Gusto kong baguhin ang pananaw natin. Kasi minsan, hindi armas ang kailangan ng mundo, kundi pagkalinga. Sa gilid ng field, si Ethan ay nakahilig na sa katawan ni Shadow. Wala siyang pakialam sa desisyon ng mga nasa paligid. Para sa kanya, tapos na ang test. Hindi na niya kailangang patunayan pa ang koneksyon nilang dalawa. Pero sa loob ng observation tent, isang boto ang ginawa. Tahimik. Simple. At marangal. At kahit wala pang opisyal na deklarasyon sa araw na yon, alam ng lahat. Ang susunod na kabanata ay hindi tungkol sa ranggo o posisyon. Ito ay tungkol sa kung sino ang may lakas na magmahal, kahit hindi nila makita, at kung sino ang handang magtiwala, kahit masyadong masakit. At sa oras na yon, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento ni na Ethan at Hero. Sa katunayan, doon pa lang talaga ito nagsisimula. Ang dating pulis na aso ay ngayon ay nakatali sa isang makukulay na tali, may suot na vest na may nakaburdang letra, Therapy Dog, Hero. Sa tabi niya, si Ethan, suot ang parehong asul na polo na lumana sa kakasuot, pero lagi pa ring malinis, maayos, at tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Magkahawak ang bata't aso habang pumapasok sa isang ospital. Ang kanilang unang opisyal na misyon ay sa pediatric ward ng lungsod. Pagkabukas pa lang ng pinto, sinalubong sila ng tanawin na mas tahimik kaysa sa alinmang opisina, mga bata sa kama, ilan ay nakatubo sa ilong, karamihan ay walang imik. Sa sulok, isang batang babae ang may hawak na stuffed toy, nakayuko, hindi umiimik mula pa nang ma-admit. Ayon sa nurse, hindi na raw siya nagsalita ng ilang araw. Pero nang lumapit si Ethan at si Hero, nag-iba ang lahat. Hindi muna nila lumapit. Umupo lang si Ethan sa isang maliit na silya malapit sa kama ng bata. Si Hero ay humiga sa sahig, ang ulo ay tahimik na nakapatong sa gilid ng kama. Okay lang po ba kung magbasa ako? Tanong ni Ethan, bagamat hindi niya makita ang bata. Para lang marinig niya. Tahimik ang mga nurse. Tumango ang ina ng bata, halos hindi makahinga. Binuksan ni Ethan ang braille book na dala niya at nagsimulang magbasa ng kwento tungkol sa isang asong hindi matulog hanggat hindi niya muling nakikita ang kanyang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas, tahimik pa rin ang silid. Hanggang sa biglang marinig ng lahat ang isang mahina, halos pabulong na boses mula sa kama. Pwede bang hawakan ko siya? Biglang napatayo ang ina. Pumalahaw ng iyak.
Si Ethan ay ngumiti lang at hinawakan ang vest ni Hero, dahan-dahang itinuro ang direksyon. Hero, bulong niya. Lapit ka. Tumayo ang aso at dahan-dahang inilapit ang ulo niya sa kamay ng bata. Hindi siya tumahol, hindi siya nagmadali. Tahimik lang siyang naghintay. Hanggang sa maramdaman ng lahat ang kamay ng bata na humahaplos sa balahibo ng aso. Isang simpleng galaw pero sapat para palitan ang atmosfera ng buong silid. Sa araw na yon, 5 pang bata ang ngumiti. 2 ang nagsalita. Isa ang unang beses na lumakad papunta kay Ethan para lang makihawak kay Hero. At sa tuwing lalabas sila ng ospital, may ilang tao ang sumisigaw mula sa labas, siya yon. Yung bata. Yung aso. May ilang umiiyak. May ilang nag-aalay ng bulaklak. Pero si Ethan ay palaging tumatango lang, parang ayaw niyang kalabanin ang simpleng kaligayahan ng pagyakap ng isang bata sa isang tahimik na kaibigan. Hindi nagtagal, dinala sila sa isang veterans home. Maraming mga sundalo roon ang hindi na nagsasalita, hindi na kumikilos, tulala. Isa sa kanila, si Mang Ernesto, ay hindi na bumabangon mula sa kama simula nang mamatay ang kanyang service dog. Pero nang dumating sina Ethan at Hero, may nangyari. Tahimik ulit si Ethan. Naupo sa tabi ng kama. Wala siyang sinabing kahindik-hindik. Wala siyang pinilit. Mahilig po ba kayong mangisda? Tanong lang niya. Walang sagot. Pero nang umupo si Hero sa gilid ng kama, at inilapat ang ulo niya sa balikat ni Mang Ernesto, may tumulo mula sa mata ng matanda. Hindi lumipas ang 10 minuto, napabulong ito, tulad siya ni Bruno Maamo. Napatigil ang mga nurse. Ang matandang ito, halos 1 taon nang hindi nagsalita. Araw-araw may bagong kwento. Sa bawat lugar na pinupuntahan nila, tila may pader na bumabagsak. May mga pusong binubuksan hindi sa salita kundi sa presensya. Isang batang hindi nakakita at isang asong dating puno ng galit, sila ngayon ang nagdadala ng katahimikan sa mga lugar ng sakit. Sa social media, nagsimulang lumaganap ang tawag kay Ethan, ang batang nakikinig gamit ang puso. May gumawa pa ng mural nila sa gilid ng ospital. Sa drawing, magkahawak silang dalawa, at sa itaas, nakasulat, hindi mo kailangang makakita para makita ang totoo. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon nila sa mga taong tinutulungan, napapansin ni Mark ang isang aninong hindi maalis sa kanyang isipan. Sa tuwing pinagmamasdan niya sina Ethan at Hero, may halong pangamba sa kanyang dibdib. Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa gabi, gaano ito tatagal? Dahil alam niya, ang mundo ay hindi palaging mabait sa himala. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng chief, tinanong siya nito, hindi ka ba natatakot na darating ang araw na kailangan nating ihinto to? Mas natatakot akong hindi natin ito sinimulan, sagot ni Mark. Pero may isang bagay na kailangan pang mangyari. Bago talaga makumpleto ang paglalakbay nila. Ano yon? Ang pagbalik kung saan lahat nagsimula. Nang sumunod na araw, nilapitan ni Mark si Ethan sa training wing, kung saan tahimik na binabasahan muli ng bata si Hero ng isa sa mga paborito niyang kwento. Ethan, mahinang tawag ni Mark. Tumingala si Ethan. Sir, kailangan natin ng isa pang biyahe. Isa lang. Huling misyon. Ano pong klaseng misyon? Isa na hindi mo kailangang makita para maramdaman. Panahon na para magpaalam kayo sa isang espesyal na tao. Tahimik si Ethan saglit. Tapos tumango. Handa na po kami. Maagang-maaga nang bumiyahe sina Mark, Ethan, at Shadow. Tahimik ang loob ng sasakyan habang tinatahak nila ang daang papalabas ng lungsod. Ang mga punong kahoy sa magkabilang gilid ay may kulay na kalawang, tanda ng dumarating na taglagas. Hindi nagsasalita si Mark. Si Ethan ay nakasandal sa bintana, hawak ang kwelyo ni Hero, habang ang aso naman ay tahimik na nakaupo sa paanan niya, alerto pero payapa. Walang kailangang sabihin. Alam nilang lahat kung saan sila pupunta. Pagdating nila sa Memorial Park, bumagal ang takbo ng sasakyan. Sa likod ng mga damuhan, makikita ang isang hanay ng mga makikinis na batong may nakaukit na pangalan. Tahimik ang paligid, parang sinadyang walang hangin na umuugong. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa marmol, tila sinasadyang huwag gambalain ang mga alaala. Tumigil ang sasakyan. Bumaba si Mark, binuksan ang pintuan ni Ethan. Nandito na tayo. Lumabas si Ethan, hawak ang tungkod, ngunit mas umaasa sa hakbang ni Shadow kaysa sa sarili niyang paa.
Si Hero ay naglakad sa unahan, dahan-dahan, parang alam na niya ang daan kahit hindi pa niya ito nararating. Tahimik silang tatlo habang nilalakad ang makitid na landas. Ilang opisyal ang lumingon mula sa malayo. Karamihan ay kumakaway. Ang iba, tahimik lang na yumuko. Ngunit walang naglakas loob na lumapit. Pagkarating nila sa dulo ng daan, huminto si Hero. Tumigil sa tapat ng isang pleke. Wala siyang ingay. Walang galaw. Si Ethan, bagamat hindi makita, ay biglang bumagal din, dito na tayo, hindi ba? Tumango si Mark, bagamat walang makakakita. Sa harap nila, Officer Ryan Cole. Forever our hero. Ilang segundo ang lumipas bago kumilos si Shadow. Lumapit siya sa mismong pleke. Hindi siya tahol. Hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang ulo sa ibabaw ng malamig na marmol, parang nakikinig sa isang tinig na hindi maririnig ng tao. Ang kanyang katawan ay tila nawala ng bigat, at ang buntot niya ay humaplos sa lupa. Tahimik si Ethan. Pero may bahagyang ngiti sa labi. Alam niya, bulong niya. Na pinatawad na siya. Napatingin si Mark. Akala natin galit siya sa mundo, patuloy ni Ethan. Pero ang totoo, galit siya sa sarili niya. Dahil hindi niya nailigtas ang kaibigan niya. Pero ngayon nararamdaman niyang proud sa kanya si Ryan. Hindi na siya galit. Hindi na siya nag-iisa. Napakagat si Mark sa labi. Lumapit siya kay Shadow, lumuhod sa tabi nito. Hinimas niya ang likod ng aso. Hindi mo siya kailangang protektahan ngayon, partner. Nandito lang kami. Tahimik ang paligid. Parang walang oras. Parang huminto ang mundo para sa tatlong nilalang sa harap ng alaala ng isang lalaking minsang naging liwanag ng lahat ng misyon nila. Biglang bumulong si Ethan. Nakikinig siya. Kanino? Sa kanya, tugon ng bata, sabay itinuro ang pangalan sa bato. Kay Ryan. Napapikit si Mark. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdaming hindi mailarawan. Sa mga taon niyang nasa serbisyo, maraming kabayanihan na siyang nasaksihan. Pero ngayon lang niya naramdaman na totoo ang sinasabi ng matatanda na may mga ugnayan na hindi napuputol ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Ethan. Hinawakan niya ang balikat ni Hero. Sabihin mo ng paalam, anya, pabulong. Pero hindi yon ang huling salita. Umangat si Shadow. Tumayo. Tumingin sa bato, saka dahan-dahang umikot at bumalik sa tabi ni Ethan. Tumango si Mark. Tara na. Habang palayo sila sa memorial, umihip ang malamig na hangin. Tila sinasayaw nito ang mga dahong nalalaglag mula sa mga puno. At sa eksaktong sandaling iyon, may isang damo ang dumapo sa plate ni Ryan, tumigil sa gitna at hindi gumalaw. Kinabukasan, isang opisyal ang nag-upload ng larawang kuha mula sa malayo. Sina Ethan at Hero magkatabi sa harap ng pleke, habang si Mark ay nakatayo sa likuran, hawak ang sombrero sa dibdib. Walang caption. Ngunit pumutok ito online. Sa loob ng ilang oras, umabot sa milyong views ang litrato. At sa unang pagkakataon, hindi lang istasyon ng pulis o mga bata ang sumusubaybay. Pati buong mundo ay gustong makilala ang batang bulag at ang aso ng muling natutong magmahal. At sa susunod na kabanata, hindi lang kwento nila ang ikukwento, kundi ang kwento ng bawat isa sa atin na nawalan, nasaktan, pero piniling muling maniwala. Hindi pa man lubos na sumisikat ang araw, pumutok na sa buong social media ang larawan sa memorial. Isang batang bulag na nakatayo sa tabi ng isang aso, parehong tahimik sa harap ng isang bato na may nakaukit na pangalan. Walang dramatic effect. Walang edit. Wala ring caption. Pero sa loob ng ilang oras, milyong tao na ang naabot ng litrato. Mula sa mga lungsod ng Europa hanggang sa malalayong baryo sa Asia, umagos ang mga mensahe. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Pinaalala niyo sa akin kung bakit ako hindi sumuko. Naalala ko ang aso ko na nawala sa akin noong ako'y sundalo. Sunod-sunod ang balita. Isang kilalang talk show ang nagpadala ng imbitasyon para kina Ethan at Shadow. Isang foundation ang nag-alok ng lifetime support para sa therapy work nila. May kumpanya pang nais gumawa ng pelikula tungkol sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng ingay, si Ethan ay hindi nagbago. Sa istasyon, makikita pa rin siya sa parehong lugar, sa gilid ng Isham Wing, nakaupo sa sahig, binabasahan ng kwento si Hero mula sa kanyang braille book. Walang cameras. Walang script.
Yakap lang ng isang bata at isang aso na, sa pagitan ng mga kwento, ay tila nakikinig sa tibok ng mundo. Si Hero ay naging simbolo ng pagbangon, ng kapatawaran, ng katotohanang may mga sugat na hindi ginagamot ng gamot kundi ng pagkakaintindi. At si Ethan, ang batang minsang tinanong kung bakit siya laging tahimik, ngayon ay tinatawag na ang batang nakaririnig sa puso. Lahat ng dumaraan sa istasyon, napapatigil kapag naririnig nila ang boses ni Ethan na tahimik na bumibigkas, at sa dulo ng gubat, natagpuan niya ulit ang kanyang kaibigan, at sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Napapangiti ang mga opisyal. Maging ang mga dating mapanlinlang, matitigas, mga veteranong minsang walang tiwala sa kahit anong emosyon, ngayon ay nagsusubo ng treats sa bulsa para lang maipuslit kay Hero tuwing dadalaw siya sa opisina. Minsang tinanong ng isang reporter si Ethan sa live interview, ano ang sikreto ninyo? Tahimik siya noong una. Tapos ay tumingin sa direksyon ng tunog ng tanong, at sumagot, hindi kami nag-uusap sa tenga niya. Sa puso. Pagkatapos ng panayam, nakatanggap ang istasyon ng higit sa 10,000 sulat sa loob lang ng 2 araw. Galing sa mga magulang, sundalo, bata, guro, matatanda, lahat may kwento. Lahat may sugat. Sa bulletin board ng istasyon, nakapaskil ang isa sa mga sulat, nang mawalan ako ng trabaho, ng pamilya, at ng direksyon, naisip kong tapusin na lang lahat. Pero nakita ko kayo. At naisip ko baka hindi pa huli. Sa mismong sulok na yon, kung saan dati ay may karatulang delayed shadows evaluation, ngayon ay may bagong nakasulat sa chalkboard, Welcome, Ethan Hero. Isang hapon, habang nililinisan ni Mark ang training field, nakita niya sina Ethan at Hero na naglalakad pauwi. Tahimik lang. Magkatabi. Walang destination pero may tiyak na direksyon. Ethan, tawag niya. Tumingin ang bata, ngiti sa labi. Sir, pwede ko bang itanong ano talaga sa tingin mo ang meron kay Hero noon? Bakit siya naging ganon? Hindi agad sumagot si Ethan. Tila iniisip muna ang tamang sagot, hindi para maging matalino, kundi para maging totoo. Hindi siya masama, sir, sagot niya sa wakas. Naligaw lang siya. Gaya ng tao. Tumango ang bata. Gaya nating lahat. Minsan, kailangan lang natin ng isang taong makakakita sa atin kahit hindi gamit ang mata. Napayuko si Mark, pinunasan ang mata. Di niya inasahang gaganahan siya ng ganon sa isang pangungusap ng isang batang hindi niya akalaing darating sa buhay nila. Kinabukasan, isang bagong programa ang inilunsad sa istasyon, Outreach and Healing Division. Unang mga miyembro, Ethan at Hero. At sa unang opisyal nilang event, isang auditorium na puno ng estudyante ang tahimik na nakinig habang binasa ni Ethan ang kwento ni Hero, kung paano siya muntik mawala, kung paano siya natagpuan, at kung paano ang isang salitang, Hero, ay naging susi para buksan ulit ang pinto ng puso niya. Sa dulo, habang humihiyaw ang palakpakan, lumapit ang isang batang babae at hinawakan ang kamay ni Ethan. Pwede bang yakapin si Hero? Siyempre, sagot ni Ethan. At habang ang mga tao ay nagtitipon sa paligid nila, si Ethan ay muling ngumiti at muling sinabi ang linyang paulit-ulit nang bumabalik sa bawat isa na narinig ang kwento nila. Hindi siya isang masamang aso. Naghihintay lang siya sa isang taong kayang makakita sa kanya gamit ang puso. Kung ikaw ay may kakilala na nawawala, sugatan, o pakiramdam ay hindi nauunawaan, ibahagi mo sa kanila ang kwento ni Ethan at Hero. Sapagkat minsan, isang salita lang ang kailangan para baguhin ang lahat. At kung narito ka pa, huwag bibitiw. Dahil ang misyon ni na Ethan at Hero, kakasimula pa lang. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.